Samantala, hinatira ng tulong ni Pangulong Duterte ang mga nasalanta ng nagdaang bagyong Ferdy sa Batanes. At sa kanyang talumpati, muling nagpasaring ang Pangulo sa mga bumabatiko sa kanya. Hindi raw siya takot matanggal sa pwesto. Nakatutok si Joseph Morong. Itinatago ng ganda ng mga tanawin sa Batanes ang dilubyong dinanas nila sa bagyong Ferdy na tumama noon pang September 13. Kahit ang pasilidad ng Pag-asa sa Barangay Tukon, ginupo ng bagyong Ferdy na sabi ng mga taga rito ay pinakamalakas na bagyo sa kanilang pagkakaalala. Giba ang kalalagay lamang na Doppler radar, sabi ng lokal na pamahalaan sana ay mapalitan agad ito. Karamihan sa mga napinsala mga eskwelahan. Binisita ni Pangulong Duterte ang probinsya. Siya raw ang kauna-unahang presidente na gumawa nito pagkatapos ng isang bagyo. Mula rito sa Lighthouse, dito sa Basco, Batanes, isa sa pinakamatataas na bahagi ng probinsya, makikita yung lawak ng pinsala ng bagyong Ferdy. Dapat nung isang linggo pa si Pangulong Duterte nakabisita dito, dangan nga lamang at nagkaroon ng isa pang bagyo itong Julian, kaya na-cancel yung biyahe ng Pangulo. Pero ngayon, ito ay nakita niya na lawak ng pinsala na dinulot ni bagyong Ferdy sa probinsya ng Batanes. Ayon sa probinsya, aabot sa 1 bilyong piso ang pinsalang idinulot ni Ferdy sa probinsya. Nagpauna naman na ng 40 million pesos si Pangulong Duterte para sa emergency shelter assistance. Sabi ng Pangulo sa kanyang speech, isinasantabi niya ang politika. Hindi nanalo dito sa pagkapangulo si Duterte at kilalang baluarte ang probinsya ng mga abad tulad ni Butchabad na budget secretary noon ni dating Pangulong Aquino. Kasalukuyang kongresista naman ang asawa niyang si Henedina Abad. Huwag na lang yung mga majority bakit puro naman tayo Pilipino, no? Isipin ko na lang na nag-landslide ako dito. Kamakailan sabi ng International Criminal Court na kaya nilang litisin sa ilalim ng ICC ang sinumang nag-uudyok o sangkot sa mass killing sa pamamagitan ng pag-uutos, pag-anyaya o pagbuyo rito. Kasi ako po'y pinagbabatikos at gusto ako ipakulong ng mga Ngayon, nagbibilang sila ng 3,000 ng patay. 3,000? Sino nagpatay? Iwan ko. Ako yung tinuturo nila. Sabi nila, yan, mawala yan, i-impeach. Ako, taya ko, honor, buhay, pati ang pagka-presidente ko. Huwag ninyo akong takutin yung mga taga-Manila na mag-rally kayo next year. Palisin niyo. Kasi pag napaalis ako, that is part of my destiny. Magkudita, paalisin, tapos people power. Ay anak ka ng... Kasali na yan. Nakasulat na yan. Paano ako nanalo pagka-presidente? Sagutin mo muna yan. Kung hindi mo sagot, yan. Paano ako maging presidente 2 taon lang? Kasali na yan. Yan sa destiny ko, yan lang ang binigay ng Diyos sa akin. Paabutin ako 6 years, patay kayong lahat.